na namimigay ng tulong sa mga Dabawenyo. Yan ang Pangulo namin, hindi nagpapabaya. Pero bago siya pumunta doon, may isa ring DDS na nagsabi sa social media na anong gagawin niya? Pag nakita daw niya si PBBM doon sa Davao, bubugbugin. At yung isa naman, chuchugihin din daw. Halos lahat ng mga DDS na nakikita ko sa social media, puro pananakit ang gustong gawin sa ating Pangulo. Puro gusto na lang saktan ng ating Pangulo. Anong pinaghuhugutan ng babaeng to na gustong tsugihin ang Pangulo natin? Kung titingnan mo mga kaibigan, wala naman dapat siyang paghugutan eh. Dahil matino ang Pangulo natin at ginagawa ang lahat ng paraan para umunlad tayo. Yung napakatagal na nilang alingas-ngas patungkol sa 20 pesos na bigas na hindi daw magawa ni PBBM. Ngayon nandyan na. Hindi pa ba kayo natutuwa na 20 pesos ang bigas? Yan everyday yan everyday ang ginagawa nyo sa Pangulo natin nun. Sinasabihan nyo, oy bumaba ka na sa pwesto. Yung 20 pesos mo na bigas, hindi pa rin natutupad. Ngayon na nandyan na. Ano naman ang issue nyo? Mga DDS, ito lang ang payo ko sa inyo Ito lang ang payo ko sa inyo mga DDS. Mag-idolize kayo sa tamang tao. Mag-idolize kayo sa hindi killer. Mag-idolize kayo sa hindi mamamatay tao. Kasi kung ano yung kanilang espiritu na i-impart sa inyo, meron silang espiritu ng pagiging mamamatay tao, kayo din, gano'n na rin kayo. Kaya kita nyo ang mga pinagsasabi nyo sa social media, ichuchugi si PBBM. Sa akala nyo ba, ito prangkahan tayo. Sa akala nyo ba kapag natsugi nyo si PBBM, akala nyo ba papayagan namin na maupo si Sara Duterte? Seriously? Nangangarap kayo? Nangangarap kayo? Sa akala nyo ba, kung matsugi nyo ang Pangulo namin, papayag kami? 31 million. 31 million. Mahigit pa. Sa akala nyo, papayag kami na maupo si Sara Duterte just because of sinabi sa Constitution na siya ang kasunod sa Pangulo? Never. Hindi kami papayag na maupo ang isang Sara Duterte. Sa totoo lang, hindi kami papayag. Dadaan kayo sa ibabaw ng aming mga bangkay na 31 million Filipinos bago nyo maupo si Sara Duterte. Maghahalo ang balat sa tinalupan. Sinasabi ko sa inyo, tahimik lang kami mga loyalista at mga Marcos supporters. Tahimik lang kami. Pero once na kami ay inyong challenge at inyong ginawa yan sa aming Pangulo, hindi kami papayag na maupo ang isang killer sa Malacanang. Diba? Hindi kami papayag. Kaya itong sabihin ko sa inyo, kahit na itsugi nyo man ang Pangulo namin, hindi kayo magtatagumpay na maupo, na iupo si Sara Duterte. Hindi kayo magtatagumpay. Sinasabi ko sa inyo, tahimik lang ang mga loyalista, tahimik lang ang mga Marcos supporters. Pero pagdating ng pangyayaring yan, kapag ginawa nyo yan, sinugi nyo ang Pangulo namin, hindi kayo makakaasa na uupo ang inyong Sara Duterte. Hindi kayo makakaasa. Sabihin ko sa inyo, maghahalo ang balat sa tinalupan. Sabihin ko sa inyo, ako I'm from Mindanao. Taga Mindanao ako. Matapang ang aking dugo. Matapang. Tunay na matapang. Alam niyo kung bakit hindi kayo nagtatagumpay, mga DDS? Alam niyo kung bakit hindi kayo nagtatagumpay, ha? Sa inyong pagpapatalsik sa Pangulo?
Sino ba naman ang magkakagusto na makiayon sa inyo? Ngayon nga kita mo yung Sara Duterte nyo, walang sinasabi patungkol man lang sa pagkundina sa ginawa no ng China na winoterkano na naman yung ating mga Coast Guard. Doon pa sa Pag-asa Island, kung saan malinaw na sa atin yan. Pero yung Sara Duterte nyo, walang imik na naman patungkol sa pambubuli ng Chinese Coast Guard. Yung Kiko Barsaga nyo, nagsalita ba? Alam nyo, dito kayo mag-ingay. Dito nyo ipagtanggol ang Pilipinas. Kung talagang totoong mahal nyo ang Pilipinas, ipagtanggol nyo. Pero hindi nyo magawa. Hindi nyo magawa. Nabudol ang mamamayang Pilipino. Nabudol kami ng mga loyalista kay Sara Duterte. Kaya ibinigay namin ang aming 31 milyon kay Sara Duterte dahil nabudol kami. Naniwala kami kay PBBM na iboto siya. Kaya binigay namin ang aming 31 milyon kay Sara Duterte. Kung hindi namin binigay ang 31 milyon namin, 1 million only ang boto ni Sara. 1 million lang ang boto ni Sara. Pero pasalamat kayo sa amin mga loyalista, mga Marcos supporters, ibinigay namin sa kanya ang 31 million solid na boto. Kaya siya naging 32 million. Alam niyo ba, nagsisisi talaga ako. Nagsisisi talaga ang mga loyalista at mga Marcos supporters kung bakit kami sumuporta sa mga magdanakaw at killer. Mga mamamatay tao. Kaya naman kayo na mga DDS, nagmana. Tingnan niyo mga pinagsasabi niyo. Puro pagtsugi sa Pangulo. Diba? Tingnan niyo ngayon. Lumalabas ang katotohanan. Na talagang wala kayong tao. People power niyo kagabi. Nilangaw. Hindi ba kayo nahihiya niyan? Nilangaw ang people power nyo. Tapos may gana pa kayo. October 30 naman daw. October 30. Ano na namang mangyari sa October 30? Lalangawin pa rin. Tapos sasabihin naman, December. Tapos ano mangyari? Lalangawin ulit. Hindi ba kayo nahihiya? Nilalangaw yung mga rally nyo dahil wala na kayong tao. Yung inyong mga tagasunod, yung mga DDS, marami sa kanila bumitiw na sa mga Duterte dahil nakita yung kanilang tunay na ugali. Kayo ang dahilan kung bakit magulo sa Pilipinas. Dahil hindi kayo marunong sumuporta sa gobyerno. Hindi kayo marunong magpasakop. Dahil mga hungry kayo. Hungry sa power. Mga sakim. Mga sakim kayo, mga DDS. Sakim. Sakim kayo. Kakaupo nyo lang ng 6 na kung gusto nyo, pabagsakin agad ang Pangulo. Mga sakim! Sakim sa kapangyarihan. Greedy! Mga utak demonyo! Yan ang mga utak demonyo. Greedy, hindi marunong magpasakop sa gobyerno. Hindi marunong magpasakop sa itinalaga ng taong bayan at ng Diyos. Galit na galit kayo kay PBBM? Hindi niyo ba alam? Ginagamit lang kayo ni Sara. Ginagamit lang kayo ng mga Duterte. Remember, ano yung sinabi ni Sara nung nakulong si Duterte? Naalala niyo pa ba yung sinabi ni Sara nung nakulong si Duterte? Ang sabi lang naman ni Sara, tanggap na daw niya. Nakangiti pa nga siya eh. Hindi daw siya galit, tanggap na daw niya na yung tatay niya nasa dahig at hindi na daw makakalaya. Sinabi ni Sara yan.
Hindi siya galit. Pero bakit ginagawa nilang issue at kanilang pinapalabas na si Pangulong Marcos ang may kagagawa nito? Bakit? Gusto niyang magtanim ng hatred sa puso ng mga Pilipino para maggalit kay Marcos. Alam niyo ang totoo? Ang totoong issue kung bakit galit si Sara Duterte kay PBBM, hindi dahil nasa dahig ang tatay niya, kundi dahil atat na atat siya at hindi niya magawa na mapalitan si PBBM. Atat na atat si Sara Duterte na maupo sa Malacanang bilang presidente. Yan ang katotohanan. Kaya galit na galit siya. Sobrang atat na atat si Sara na maging Pangulo ng Pilipinas. Biruin niyo mga kaibigan na atat ka maging Pangulo ng Pilipinas, pero ayaw mo ng accountability. Ayaw mong mag-undergo sa trial, pero atat ka maging Pangulo. Gusto mo maging Pangulo, pero ayaw mong sumagot sa mga issue na pinupukol sa'yo. Pero gusto mo ng power. Atat na atat ka dahil marami kang kaso. Gusto mo maging Pangulo ng Pilipinas para wala ka ng kaso. Dahil hindi ka na makakasuhan, dahil immune ka kapag ikaw ay Pangulo ng Pilipinas, meron kang immunity. Mga DDS, yan ba ang ipapamana nyo sa mga anak nyo? Yung ugali na natutunan nyo sa mga Duterte? Na kung hindi mo kayang tanggalin, itsugi. Puro pagiging bayolente? Yan ba ang ituturo nyo sa inyong mga anak? Ang maging bayolente? Ang maging lawless citizen? Yan ang ituturo nyo talaga sa inyong mga anak? Seriously? Alam nyo kagabi, tingnan nyo, konting-konti ang tao. Nilangaw. Yung isang babae pa na may hawak ng BBM resign, anong sabi niya? Anong sabi ng babae na may hawak ng BBM resign? Trabaho lang po, walang personalan. Bayad. So may mga Pilipino kumakapit sa patalim dahil sa pera. Yung mga nandun, hindi ko sinasabing lahat yun bayad. Pero marami doon bayad. Mismo yung babae. Nagsabi, may hawak na placard, BBM resign. Trabaho lang po ito, walang personalan. Meron pang yung isang nasa crowd, no? Na nakaitim din. Marcos pa rin. Sabi, Marcos pa rin. Diba? Bayad. So, serious kayo mga DDS? Yan talagang ituturo nyo sa mga anak nyo? Na pumatay ng tao? Ay, hindi mo kayang tanggalin. Sige, patayin natin. Yan ang ituturo nyo sa anak nyo? Are you serious? Ha? Seryoso kayo? Magunos dili kayo. Lahat ng mga ginagawa ng tao dito sa mundo, may konsekwensya yan. Baka matindi ang balik sa inyo. Nakalimutan nyo na kung paano maging mabuting tao. Ha? Nalimutan nyo na kung paano maging mabuting tao. Dahil sa sobrang yung pagkabulag. Pagkabulag sa inyong mga idolo na hindi naman dapat iniidolo. Wala ba kayong utak? Natatandaan ko noon, yung sabi ng teacher ko, kapag yung kaibigan mo, dinadala ka na sa masamang landas at tinuturuan ka na ng hindi magandang bagay,
Tanggalin mo na yan sa buhay mo. Magpalit ka na ng kaibigan. Yan ang turo noon. Naalala ko pa ang turo sa akin ng teacher namin noon sa homeroom nung elementary ako. Kayo, naalala nyo pa ba yung mga tinuturo sa inyo? Nung bata kayo sa religion class nyo, sa mga homeroom? Yung turo ng nanay nyo, naalala nyo pa ba? Paano maging mabuting tao? Kung yung inyong pina-follow ay nagiging dahilan para kayo'y maging bayolente, para maging masamang tao, para magpuno ang galit sa puso ninyo, aba, panahon na para magbago na kayo. At bumitiw na kayo sa pag-idolize sa inyong mga iniidolo. Dahil hindi na yan tama. Tinuturuan kayo ng mali. Kung titignan natin, wala kayong dapat ikagalit sa ating Pangulo. Yung 20 pesos na bigas, ang dami na. Kahapon nga, di ba, sa TikTok ko, inano ko sa TikTok ko, ay, napakasarap pala ng 20 pesos na bigas. Ito, pakita ko sa inyo, ha. Kasi, bumili yung asawa ko. Ang asawa ko kasi ay senior citizen, so meron siyang card, no? So, bumili siya. 20 pesos na bigas. Hindi nga ako naniwala na 20 pesos na bigas yun eh. Kasi ang sarap, no? Sabi ko, wow, ang sarap pala nito ah. 20 pesos na bigas. Pakita ko sa inyo. Kahapon ito. Kumain ako at tapos inano ko, tinikto ko. Ang sarap pala ng 20 pesos. Hello guys, ang sarap pala ng 20 pesos na bigas. Yung muna hindi ako naniwala ng 20 pesos ko. Tinanong ko na hindi yung asawa ko, sabi niya 20 pesos na yan sa katiwa. So, wala na ako kasi meron po siyang senior citizen card. Sabi ko, sarap pala. Grabe. Malasa at saka malambot. Masarap po. 20 pesos na bigas. Ang sarap po. O yan. Natupad ni PBBM. Kung titignan natin, ano ba ang kinakagalit nyo kay PBBM? Sa panahon ba ni Duterte may 20 pesos na bigas? Wala, di ba? Walang 20 pesos na bigas sa panahon ni Duterte. 75 pesos. Tapos, ang bigas noon from Thailand, may bukbok pa. May bukbok ha. Tingnan nyo ha. Online. Pinapakita ni Manny Piñol kung paano sa ingin ang bigas na may bukbok. Sabi pa ni Manny Piñol, ayun lang yan, hugasan mabuti. Tapos sabi niya, eto may bukbok pa, may bukbok pa. Tinanggal niya yung bukbok, ayan. Tapos tinuro pa niya paano maglagay ng tubig. Ganito gawin niyo kapag ganito na yung yung tubig daw, yung ganyan sa sa palad, ibig sabihin okay na yan. So sinain niya. Tapos pinakita pa niya na kumakain siya, no? Ulam niya galunggong. Pwede daw, hindi daw nakakamatay ang kumain ng bigas na may bukbok from Thailand. Na mahal pa. See? So kung titignan natin, si PBBM may 20 pesos na bigas na mabango, masarap kainin. Si Duterte, may bukbok ang bigas, 75 pesos ang mamahal. Sinong pipiliin mo? Yung presidente na nakapagbigay ng kanyang pangako, 20 pesos na bigas, na masarap? O yung dating presidente na may bukbok ang bigas, ang mahal ng bigas umabot ng 75 pesos, 80 pesos, 85 pesos. Sinong pipiliin mo ngayon? Kung matino ang utak mo, pipiliin mo yung Pangulo na nagbigay ng 20 pesos na bigas. 'Di ba? Pangalawa, sinong pipiliin mo? Yung isang presidente na binibigay ang West Philippine Sea sa China? O yung Pangulo ng Pilipinas na matapang na pinaglalaban ang West Philippine Sea? Sino ang pipiliin mo? Si Duterte na ibinigay ang West Philippine Sea sa China at sunod-sunuran at siya ay nag-admit na inutil siya pagdating sa China? O si PBBM na pinaglalaban ang West Philippine Sea
at matapang na naninindigan, sino ang pipiliin mo? Duterte? PBBM. Kung matino ang utak mo, mas pipiliin mo yung Pangulo na pinaglalaban ang ating mga karagatan kaysa doon sa Pangulo na walang ginawa kundi humimod sa puwet ni Xi Jinping. Pagdating sa inflation, kamusta ang inflation? Sa panahon ni Duterte, 'di ba? Napakalaki. Kay PBBM, umaabot sa 1.4, may 1.3, may nung siya ay kakaupo pa lang mataas. Pero ito, ano nangyari? 1.7, 1.6, 1.4, 1.3. Ang baba, 'di ba? So sino pipiliin mo? Si Duterte o si PBBM? Dito na ako sa Pangulo na napababa niya ang inflation sa kabila ng napakaraming problema, internal at external. 'Di ba? Sino ang pipiliin mo? Yung Pangulo na ang kanyang war on drugs, ang daming chinugi, mga mahihirap, pero hindi naman niya nasolusyonan. Or mas pipiliin ko na yung Pangulo na walang natsugi, pero successful sa kanyang war on drugs. Diba? Sandali meron lang akong very important message. Saglit po ko lang to. Ay. Iglesia ni Cristo. Dali guys Yan, okay. Okay, so sino ang pipiliin nyo? Yung dating presidente ng Pilipinas na umamin na alam niya na may mga ghost project pero wala siyang ginawa? Sino pipiliin nyo? Yung dating Pangulo ng Pilipinas na pinaboran ang China kaysa sa mga Pilipino? Yung pinagnakawan tayo sa panahon ng pandemic, yung walang mga sapat na ayuda na binigay, kasi ninakaw lang ang mga ayuda. Sino pipiliin nyo? Yung nagbigay ng napakalaking utang, tapos wala namang nangyari, wala namang ayuda? Sinong pipiliin nyo? Yung dating Pangulo na nangako ng 119 na mga proyekto, pagkatapos ang natapos 12. Sinong pipiliin nyo? Yung kitang-kita ang pagnanakaw, may mga ebidensya? O yung isang tao na inaakusahan lang ng pagnanakaw pero walang ebidensya?
Wala namang nangyari sa panahon ni Duterte. Napagganda ba niya? Yung may nagawa ba siya sa energy problem ng bansa? Yung mga dekadang problema ng Sikihor na power na tungkol sa mga brownout, walang kuryente, sino ang nakapagtuldok ng kanilang problema? Si PBBM. Si PBBM ang nakapag-solve ng problema nila. Dekada na. Mindoro, sino ang nakapag-solve ng problema nila sa mga kuryente? PBBM pa rin. Sino ang nakapag-solve ng problema ng mga taga-tawi-tawi, tagtulo? Sino? PBBM pa rin. Sino ang nakapagbigay ng mga libreng wifi sa ating mga ITAS, sa ating mga kababayan dyan sa Mindanao? Si PBBM pa rin. Sino ang nakagawa ng pagbura ng mga utang ng mga magsasaka? Si PBBM pa rin. Sino ang nakapamigay ng napakaraming titulo ng lupa? Si PBBM pa rin. Sino ang nakapagbigay ng napakaraming mga lupa sa mga magsasaka natin na walang lupa? Si PBBM pa rin. Anong nagawa ni Duterte? Kahapon, di ba, topic ko nga ayon sa PSA, si Duterte, sa panahon ni Duterte, ang may pinakamaliit na datos na pamigay na lupa at titulo. Ayon sa PSA, vlog ko kahapon yan, may resibo ako. Sino ang Pangulo ng Pilipinas na nagbigay ng malasakit sa ating mga mangingisda sa West Philippine Sea? Si Duterte ba? Hindi. Si PBBM. Anong ginagawa ni PBBM ngayon? Para pantulong sa mga mangingisda natin dyan sa Zambales, sa area ng West Philippine Sea. Anong ginagawa ng Pangulo natin? Baka hindi nyo alam. May programa ang Pangulo natin na dinadala yung kadiwa para sa mga mangingisda. At lagi silang may libreng fuel. Kaya nga laging merong mga barko, no, na itong China ay sinusundan at kanilang water cannon, merong consistent, no, na pamimigay ng mga gas, ng mga fuel sa ating mga mangingisda para sa kanilang mga bangka. Consistent na sila ay binibigyan ng gobyerno. Every now and then, binibigyan sila ng mga ayuda. May mga goods, relief goods na binibigay sa ating mga mangingisda. Baka hindi nyo alam yan. Nagawa ba yan ni Duterte? Wala. Walang ganyan si Duterte sa kanyang panahon. Ang daming ginagawa ngayon ng ating Pangulo na hindi nagawa ni Duterte. Yung zero balance billing, nagawa ba yan ni Duterte? Hindi nagawa ni Duterte yan. Ano yung kay Duterte? Yung sinasabi niyang zero billing, may babayaran pa rin. Bakit? Kasi yung zero billing noon ni Duterte, ang libre lang ay yung mga yung as in bill lang talaga. Pero lahat ng mga miscellaneous, lahat ng mga gamot, lahat 'yan may bayad. Kaya pag alis ng pasyente, no, galing sa hospital, may bill pa rin. Pero kay PBBM, anong ginawa niya? Zero, as in zero balance billing. Only in the time of President Marcos. So kung titignan natin, walang dapat ipag-knock-knock itong mga DDS na to. Kasi lahat itong ginagawa ng Pangulo natin. Sa panahon din ni PBBM, 50% na ang discount ng mga PWD, senior citizen, mga estudyante, 50% discount nila sa MRT, LRT1, LRT2, lahat ng LRT. 50% discount ang estudyante, PWD, at saka ang senior citizen. Nagawa ba yan ni Duterte? Hindi.
Hindi nagawa ni Duterte yan. So kayo na mga senior citizen, na mga DDS, sasakay kayo ng MRT, sasakay kayo ng LRT, na-avail nyo 50%. Pagkatapos, gusto nyong itsugi si PBBM, nakikinabang kayo sa mga ginawa ng ating Pangulo. Yung mga bukas centers na ginawa ng ating Pangulo sa iba-ibang lupalop ng Pilipinas. Yung mga love for all na ginagawa ng ating First Lady, meron ba yan sa panahon ni PBBM? Ni Duterte? Meron ba yan? Wala. Wala yan sa panahon ni Duterte. 6 na taon, walang ganyan sa panahon ni Duterte. Anong sabi ni Sara? Bakit siya galit na galit? Kasi wala daw continuation. Kasi ang gusto ni Sara, i-continue daw ni PBBM ang ginagawa ni Duterte. Tsugihin ang mga Pilipino. Yan ang gusto ni Sara. Na ipagpatuloy ni PBBM. Ayaw ni PBBM ng ganun. Ayaw niyang i-continue ang ganung klaseng pamumuno dahil ayaw niya ng barbaric. Ayaw niya ng demonic. Dahil ang Pangulo natin ngayon ay isang Pangulo na may takot sa Diyos at may paggalang sa mamamayang Pilipino.